Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Catherine Marie Santerna. Ako ngayon ay magbibigay sa inyo ng isang sanaysay na may pamagat na mga hamon na nagpapatatag sa buhay. Ang buhay ko ay isang napakagandang regalo mula sa ating may kapal na dapat kong pahalagahan, pangalagaan at gamitin sa pinakamahusay na paraan. Mahalagang unawain na kahit may iba't ibang mga hamon at dagok man ang dumating sa buhay, ay dapat pa ring magpasalamat at maging masaya. Sa lahat ng mga pagsubok na inihahampas ng alon ng buhay, paano ko ba mapapanatili ang sarili kong matatag at nakatayo ng may pagpapahalaga at pagpapasalamat? Ako ay ipinanganak na panganay sa dalawang magkakapatid. Namulat akong walang ama at bata pa lang ay nakipagsapalaran na ang aking ina sa ibang bansa. Sa murang edad na 19 na taong gulang ay namulat at nagkaroon ako ng maagang responsibilidad sa buhay dahil ako ay nabuntis. Nagpakasal at nagsama kami ng ama ng aking anak. Wala pang isang taon ay nabuntis na naman ako sa aking pangalawang anak. Sa kabila ng biyaya ay hindi ko maiwasang malungkot at mabigo sa pag-aakalang hanggang dito na lang talaga ako at wala na akong pag-asang makapagtapos ng pag-aaral. Sa aking pagkalugmok ay itinuon ko ang aking atensyon sa pag-aalaga sa aking pamilya. Paminsan-minsan, dahil sa lungkot at hindi maintindihang buhay, ay may mga panahong hindi kami nagkakaintindihan at nag-aaway kami ng aking asawa. Hanggang sa lumipas ang panahon at lumaki na ang aking mga anak. Ako ay hinikayat ng aking asawang bumalik sa pag-aaral upang manumbalik ang nawalang kumpiyansa sa sarili. Noong una ay may pag-aalinlangan dahil sa edad at napaglipasan na ng panahon. Ngunit, heto ako ngayon. Nakabalik na sa pag-aaral at kasalukuyang nasa 2nd taon na ng kolehiyo. May mga pagsubok mang dumating, ngunit ito ang maghuhubog sa aking pagkatao upang laging maging matatag at naniniwalang ang lahat ng ito ay lilipasin. Ang aking pagbabalik sa pag-aaral, pagpapataas ng kumpiyansa sa sarili, at paggawa ng mabuti ang siyang paraan ko upang maipakita ko ang aking pagpapahalaga at pagpapasalamat sa biyayang ng buhay. Sa aking paglalakbay, nakaranas ako ng mga hamon na nagpapakita sa akin ng kahalagahan ng buhay at pagpapakatatag. Ang buhay na biyaya ng Diyos ay isa sa pinakaunang dapat maging rason upang magpasalamat at tanggapin anumang hamon sa buhay. Maging matatag at magtiwala sa sarili, lalong-lalo na sa puong may kapal, upang maging handa sa lahat ng pagsubok ng may lakas, pag-asa at pagtitiwala. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.